Magandang araw mga ka-idol. For today's video, ito magluluto tayo ng masarap at simpleng ulam. So ito yung ating mga ingredients. Meron tayong mga sari-saring mga gulay. Bali pakbitong gagawin natin mga ka-idol, pero meron siyang gata. So meron din siyang tuyo na daing. So, yan yung ating mga sangkap na ating gagamitin. So, ayan na nga, nagpainit na nga ako sa kawali dyan at naglagay na din ako dyan ng kaunting mantika. Pagkatapos nyan ay igigisa lang natin yung ating bawang. Hindi na ako naglagay dyan ng sibuyas mga ka-idol kasi nga hindi ako nakabili ng sibuyas. So, yan na lang. Naglagay na lang ako ng siling pula at green. Pagkatapos niyan ay lalagay naman natin yung ating kalabasa. Kasi yung kalabasa ay medyo matigas. So siya muna yung inuna ko mga ka-idol para the next ingredients na lalagay natin ay madali na lang. So pagkatapos natin mailagay yan, so igigisa muna natin. Maglagay lang tayo ng kaunting mantika, wag lang natin damihan. So, ganyan lang, kasimple mga ka-idol. Later on, maglalagay ako ng kalahating tubig. Konti lang yan siya mga ka-idol. Tapos, i-cover lang natin yan mga 5 minutes. Then, pagkatapos niyan, ayan, kumukulo na nga yan siya. So, hindi pa talaga totally malambot yung kalabasa dyan mga ka-idol. Kasi nga, itong kalabasa ay yung napakatigas pero siya, masarap siya. Yung labo ba, para sa Bisaya, labo. So, ayan na nga, ilalagay naman natin yung ating okra at talong. So, paghahalo-halo lang natin yan mga ka-idol. Ganyan lang. Simpleng recipe lang to na kaya nyong gawin sa bahay, o diba? So, sa halagang 100 pesos, makakaluto na kayo ng ganito. O, diba? Sa mahal na mga bilihin pa naman ngayon mga ka-idol, no? Talagang aaray tayo. Pero, kahit sa ganito lang, kasimple, ay makakain din tayo ng masarap at masustansyang pagkain. Then, imimix lang natin yan. O, diba, nakita nyo? Kunting tubig lang yung nilagay ko dyan kasi nga, maglalagay, yung last natin ilalagay dyan, yung gata. So, pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating daing, tuyong daing. Ayan, para mag-absorb yung alat niya. O, diba? Then, tatakpan lang natin yan ng ilang mga minuto. So, ayan na nga. Ayan, nakita nyo. So, hindi talaga siya sobrang lambot yung kalabasa. Tama lang. Yung parang hindi naman over hot cook siya. Basta tama lang siya mga ka-idol. Tapos ilalagay naman natin yung ating coco gata. Ayan. So, maliban dyan sa gata, pwede naman kayo gumamit ng fresh na gata. Ayan. Kailangan yung yung unang piga yung ilagay para mas masarap siya. So, ito na nga, magtitimpla na tayo mga ka-idol para sa ating final touch. Ayan. So, naglagay lang ako dyan ng kaunting asin kasi nga, may daing na tayo. So, medyo maalat na yan. So, bawal kasi tayo maglagay ng maraming asin. Diba? Iwas naman sa sakit para sa UTI, ayan. Naglagay din ako dyan ng bitchin mga ka-idol. So, ayan. Then, titikman ko lang yan. At alam nyo ba, ang sarap niya. Kaya ako pa sa inyo, try nyo na yan. Gawin nyo na sa bahay. Kahit any kind of tuyo, pwedeng-pwede na. So, ayan na yung ating finished product mga ka-idol. Yung ating ginataang pakbet. So, ayan. Thank you for watching.